Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Camp Master. At ito, ang Philippine Camper Stories. Tuloy po kayo sa ika-102 gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. If this is your first time listening to San Telmo Society segment of our podcast, ito ay mga narrated stories sent by the listeners of the show. Halo-halo ang mga topics at iba't ibang mga sources ng katatakutan. Pero ang bottom line is all rooted in our primal fears. Now, keep in mind that not everyone has the same tolerance for scary stories. One story could be truly terrifying, but to others, baka parang, simpleng kwento lang. Kaya I would advise that before you leave your thoughts and your comments online, just take it easy. With that out of the way, punta na tayo sa unang kwento ngayong gabi. Galing yan kay Nien about the strange encounter sa bahay nila sa Metro Manila. Pakinggan natin ang kwento ni Nien. Hello, Camp Master. You can call me Nien, and I'm an avid listener of your podcast. I've already listened to almost all of your episodes. I'm in my early 30s and I've lived in Metro Manila since birth. I had an open third eye when I was younger. Pero after ko manganak, unti-unti nang nabawasan yung sightings ko. Unang encounter ko, according to my mom and my family, was when I was 3 years old. Just a brief background, namatay yung lola ko nung halos kapapanganak pa lang ni mama sa akin. Since baby pa lang ako nun, hindi ko talaga nakilala si Lola. Sabi ng mama ko, madalas kaming pumunta sa probinsya noon para bumisita. Isang beses, nasa sala kaming lahat ng family namin sa ancestral house namin sa province, somewhere north. Lumapit at kumapit daw ako sa pinsan ko na takot at sabi ko, "Kuya, andun si Lola." Halos mangiyak-ngiyak na daw ako sa takot kasi alam kong wala na siya, pero nakikita ko pa din siya. Lahat sila nakatingin sa kung saan ako nakatingin. Pero wala naman din si Lola. To be completely honest, may portion na naaalala ko yung moment na yun. Pero not vividly. I remember holding my cousin's arms because I was scared. Till now, my family would still attest to this story. Nung grade 3 naman ako, kinailangan naming lumipat ng bahay. Isa siyang gated compound na may 6 houses. Nasa pang-4 na bahay kami. Kung titingnan mo from the outside, okay naman ang vibes niya, pero mapapansin mong medyo luma na din. Yung bintana ng bahay ay yung mga Capiz windows pa. Very nostalgic talaga yung vibes. Noong unang gabi namin sa bago naming bahay, lahat kami ay natulog sa sala dahil sa sobrang daming gamit at hindi pa talaga kami nakakapag-settle. Nung umaga, nagising si Papa kasi may nagtitimpla ng kape. Pagtayo niya at pagtingin sa kusina, walang tao. Lahat kami ay tulog pa. Hindi naman siya masyadong pinansin ni Papa dahil rin siguro pagod pa at sa dami pa ng mga kailangang gawin. I would say na that house is really haunted, Camp Master. Kapag lahat kami ay nasa ibaba, may naririnig kaming naglalakad sa itaas. Minsan may mga bumababa sa hagdan. Makikita mo yung kamay at yung palda nung bumababa. Pero pagdating sa last step, bigla silang nawawala. There was an instance na pumunta ako sa kwarto ng kuya ko para i-check kung naiwan niya yung cellphone niya since pumasok na siya sa trabaho. Madalas kasi niya yung nakakalimutan. Kapag naiiwan niya kasi, naglalaro ako ng snake game sa Nokia phone niya. Pagpasok ko sa kwarto niya,
nakita ko yung kuya ko na natutulog. Nakataas pa nga yung isang kamay at nakanganga. Very vivid yung itsura niya for me kasi ganun-ganun talaga matulog yung kuya ko. Pagbaba ko, tinanong ko si mama, bakit hindi pumasok si kuya sa trabaho? Ang sabi ni mama, kanina pa siya umalis. Sabi ko, hindi. Nakita ko si kuya sa taas natutulog. Nakanganga pa nga. Pinaakyat ako ulit ni mama para i-check kasi sure siya na pumasok na nga si kuya at pinagbaon pa nga niya. Pag-akyat ko sa kwarto, wala na si kuya. Walang natutulog. Ako lang ang tao sa second floor ng bahay namin. Pinaka-intense was nung high school ako. Medyo mahirap kasi akong gisingin sa umaga. Yung tipong gising na ang lahat ng tao sa bahay pero ako hindi pa. Ang sabi ni mama, sa sofa na lang ako matulog sa sala para mas madali ako magising. Yung mga unang week, okay naman ang tulog ko. Then there was one night na hindi ako makatulog. Ang ilaw lang sa sala noon is coming from the second floor na nagre-reflect sa hagdan. May nakita akong figure na nakatayo sa ilalim ng hagdan. Para siyang tao pero nakasuot siya ng hood. Ang tagal ko siyang tinititigan hanggang sa na-realize ko na parang same sila ng silhouette ng Grim Reaper. Di na ako makagalaw sa sobrang takot nun pero nakatingin pa din ako. Ang dami ko pang iniisip. Is my mind playing tricks on me? Am I awake? Is this figure real? Pero sigurado akong gising na gising pa ako nung time na yun. Pumikit ako. Baka sakaling mawala yung figure ng Grim Reaper. Pero pagdilat ko ng mata ko, nandun pa din siya sa hagdan. Pumikit ulit ako hoping for the second time na mawala na siya. Pero pagdilat ko, andun pa din siya. And worse, gumalaw na siya. Dahan-dahan niyang inangat yung right hand niya at humawak sa hagdan. Matutulis yung mga kuko niya at mahahaba yung mga daliri. I was so fucking scared. Tumalikod ako, humarap sa pader at nagtalokbong ng kumot. Nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa makatulog ako. Pagkagising ko, kinuwento ko agad sa magulang ko yung nangyari nung gabi. Ang sabi lang nila, magdasal na lang ako bago matulog. From then on, I always have a rosary near me whenever I sleep. Sinasabi ng mga kalaro ko na may nag-suicide sa bahay na yun. Posible, pero hindi ako 100% na naniniwala dahil syempre mga bata kami nun, madali lang namang magbitaw ng salita. Lumipat na din kami before mag-college dahil nabili na yung compound na yun. Nung minsang nakakwentuhan ni mama yung kapitbahay namin dati, ang sabi niya, nadidelay daw lagi yung pagpapatayo ng bagong building kung saan kami dati nakatira. Lagi daw merong nagkakasakit or nasasaktan. Baka nagkataon lang, hindi ko alam. Madami pa akong kwento tungkol sa bahay na yun. May gumagaya ng boses, may nakikita kami naglalakad sa labas pero wala naman talagang tao. Nagsasalita pero hindi mo ma-decipher kung ano yung sinasabi. May humahawak sa tenga mo habang naghuhugas ng pinggan. Dami pa. Pero dito na lang muna, Catmaster. Thanks for taking time to read my story. Have a nice day. Hey Nyan, salamat sa pag-send mo ng mga stories mo from your experiences. Siguro nga haunted yung house nyo. But the story with the woman na nakapalda at bumababa ng hagdan has residual energy vibes. Parang hindi siya active spirit, unlike yung mukhang Grim Reaper na nakipag-interact talaga sa'yo. But death has many faces. And hindi rin natin alam kung Grim Reaper talaga yun. Or baka aesthetic lang ng traditional media representation ng Grim Reaper. Sa mga next stories mo niyan, I'd like to invite you to record it and send it over to us para naman mapakinggan namin ang stories mo with your own voice. I'm sure mas nakakatakot yun. Thanks, Nien.
tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik tayo for another story. That and more coming up next. Sa pagbabalik ng St. Elmo Society ng Philippine Campfire Stories. Our next storyteller is Ree, and this is an alleged possession story. Pakinggan natin ang kwento about Imara. Hello, Campmaster. I grew up on my grandparents sa father's side, kung saan sobrang active nila sa simbahan, at yung bahay namin ay literal na katabi lang ng simbahan. My late grandfather is part of the Knights of Columbus, and my grandmother is a devotee of Mama Mary. Hindi rin nakakagulat kung sasabihin ko na pagiging madre ang gusto ko noon paglaki ko. Segue ko lang. Ang kwento na ito ay about sa mga kaibigan ng pinsan ko. Nalaman na lang din namin ang explanation sa nangyari this February dahil yung kaibigan niya na involved ay nasa ibang bansa na. At doon niya lang na-share dahil natatakot siyang magkwento dito sa Pilipinas or more specifically, dito sa lugar namin kung saan nangyari yung incident. As far as I can remember, nangyari ito nung junior high school ako. Gabi na at nasa loob ako ng kwarto nang may narinig akong sumisigaw. Yung sigaw na nasasaktan pero kakaiba. Hindi normal eh. Basta ang bigat ng feeling. Kaya lumabas ako ng kwarto at tinanong ang nanay ko kung ano yun. Sabi niya, may sinasapian at nasa loob ng simbahan. Natakot ako pero at that time, umira lang pagkamarites ko at lumabas ng bahay. True enough, sa kalagitnaan ng gabi ay nananatiling bukas ang ilaw ng simbahan kahit tapos na ang misa at may nagsisisigaw nga. Yung sigaw lang ang narinig ko mula sa labas at para bang nakagluho ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw after ko marinig yung sigaw at para bang sinasabi sa akin na huwag na akong lumapit. Kaya kumaripas na lang ako ng takbo sa loob ng bahay. Pagka-uwi ko ay pumasok na ako sa kwarto at nagdasal sa sobrang takot at tuluyang nakatulog. Pero ang hindi ko akalain ay mangyayari pa pala ito sa pangalawang pagkakataon. At that time, ayan lang ang alam namin. Yung usap-usapan na may isang magandang dalaga na sinapian. Meron pang ang chismis na baka act lang yon nung babae at totoo ay nagamit ito ng bawal na gamot at nag-iiskandalo lamang. Pero recently, it comes to light on what was the reason behind it. Thanks to my cousin's friend, na tawagin nating si Hunter, na tumulong kay girl na siya namang tawagin natin sa pangalan na Imara. Isang gabi kasama ni Hunter si Imara at iba pa nilang mga kaibigan nang bigla na lang itong nahimatay at tumirik ang mata. Nag-iba ang boses at biglang sabi na, "Padating na siya. Maganda na kayo." Hawak-hawak nila si Imara kasama ng 3 pang kalalakihan pero sobrang lakas nito kahit na 4 na silang nakahawak hanggang 6 a.m. Kaya naman ang ginawa ni Hunter ay tumakbo siya sa bahay ng kanyang tita na nagsaserve din sa simbahan para madasalan si Imara. Nag-start na rin silang mag-held ng mass at pinakain rin ng Eucharist si Imara. Pero pagkalapat sa dila ng Eucharist ay bigla itong namula at dumugo. Nag-umpisa pala ang lahat dahil si Imara ay may malaking hatred sa ate niya. Sa tabi naman ng kanilang bahay ay may malaking nuno sa punso. Magandang babae naman talaga siya and no wonder na nagka-interes ang nuno sa kanya. And she became an easy target dahil nga puro galit na ang nasa puso niya. Kaya naman sa huli ay lumipat na lang ng bahay sila Imara upang malayuan na rin ng masamang elemento. But I'm hoping and praying that the hatred in her heart is also now gone. Iba dapat ang ginagawa ko ngayon pero dala na rin siguro ng procrastination bigla akong naisipang sumulat.
Though, simula pa lang nung una kong napakinggan ang kwento nila Anton and Manila last year ay nag-iisip na rin ako kung ano ba ang magandang i-share dito sa camp. Well, thank you, Camp Master. Until the next time, Ri. Hello, Ri. Salamat sa kwento mo. Parang gawa sa Wattpad yung mga characters, no? May kwentong sapi, may duwende, may family drama. Yung choices ng names na Imara and Hunter, yun, parang halo-halo na. Nakakatuwang makarinig ng mga gantong kwento pero syempre hindi nakakatawa yung nangyari kay Imara. Ang question ko lang was, bakit may kasama si Imara na 4 na lalaki, including Hunter, na magdamag hanggang inumaga? Hindi ba nila naisipang iuwi si Imara? Parang I'm getting a different vibe there kasi. Also, bakit galit si Imara sa ate niya? At sino daw yung sinasabi niyang padating na siya at kailangan maghanda? May dumating ba? Paano daw nawala yung sapi? Naku, sana okay lang si Imara. Looks like maraming layers of problems ang dinanas niya at that time and hopefully okay na siya. Marami tayong nabuksang questions. So, sana masagot ni Ri next time. Thank you, Ri. We have another story for tonight. Ito naman ay galing kay Rodney mula sa Nueva Ecija. So, pakinggan natin ang kwento ni Rodney. Hello, Camp Master. Nalaman ko lang yung podcast nyo nung narinig ko yung ads nyo sa Spotify. Na-curious ako kasi parang masarap makinig habang nag-work mula gabi hanggang umaga. Also, this is my first time to submit a story sa podcast. Usually, I only tell the story with my friends and my wife. I'm from Nueva Ecija, and this memory of mine is still vivid up to this day. This happened around 2003. Bata pa ako, around 6 years old siguro. I was staying on weekends with my cousins and my mama or tita ko sa compound ng family namin. Merong isang malaking kamalig. Sa gilid niya, merong isang malaking puno ng mangga. Sa ibaba naman ng mangga, may malaking bahay ng punso. At sa tabi ng mangga ay may balon na hindi na nagagamit at natabunan na din sa tagal ng panahon. Yung lugar namin sa Nueva Ecija, ginawang kuta dati ng mga Hapon. So may mahaba na din siyang history with older people. At totoong madaming ghosts and entities sa compound namin. Some of my lolas were saying na meron daw ginto sa balon. Pero may nagbabantay na batang babae sa mismong tabi ng balon. Sa kamalig naman, dati siyang tulugan ng mga Hapon na hindi daw kalaunan ay napaalis ng mga Amerikano at ang iba ay pinagpapatay sa mismong compound namin. So let's start the story. This is around 2 in the morning at gising pa din kami ng mga pinsan ko kasama ang mga tita ko sa kamalig. Lumabas yung pinsan kong babae para bumili sa lolo namin. She's 15 years old at that time at bukas ang third eye niya. Habang naglalaro kami ng mga pinsan ko, nakita namin na biglang tumakbo si ate habang nakatingin sa mangga at bigla na lang siyang yumakap kay mama at umiyak. Tinanong siya ni mama kung anong problema. Sabi ni ate, may sumusunod kasi sa akin nung bibili pa lang ako. Tapos nung pabalik na ako dito, nakita ko yung white lady sa puno ng mangga habang nakablikti. Iyak nang iyak si ate at since bata pa ako nun, medyo natatakot ako that time. Pinapasok na kami ni mama sa loob ng bahay at pinagdasal bago matulog. Hindi nagtagal, narinig namin si ate sa kabilang kwarto na umiiyak. As in, hagulgul na. Tila nag-iba na yung tono ng boses ni ate at parang hindi na siya. Yun pala, sinasabihan niya si ate. Duwende daw ito na galing doon sa bakanting lote na mismong tabi ng kamalig namin. Mabuti na lang at may konting kaalaman si mama pagdating sa mga gantong hindi maipaliwanag na nangyari. Naitakbo niya agad si ate sa kamag-anak namin na pari. Sa mga puntong ito, hindi na ako nakasama sa pagdasal kay ate kasi bata pa talaga ako nito. Isa lang ito sa mga kwento na naranasan ko sa lugar namin. Madami pa akong kwento. Kung nagustuhan mo ito, maaari
maaari pa din ako magsulat para mapakinggan pa ng iba. Thank you, Camp Master. Hi, Rodney. Hindi ko alam na sappy day pala today. Ano daw yung nangyari sa pare kasama si ate na sinasapian? Bakit kaya madalas babaeng teenager ang sinasapian? May tie-in kaya sa usually varied emotions ng isang teenager ang pagsapi? We know kasi na the mentally and emotionally vulnerable people ang nasasapian. So, could age be relative to the case? Pero nung sinasabing may ginto daw sa Nueva Ecija, dun sa tabi ng balon, parang medyo nagningning yung mga mata ko nung nabasa ko yung kwento ni Rodney. Balato pag nahukay Yun. Salamat, Rodney, sa kwento at saka sa gold. We have some comments from previous episodes na babanggitin natin ngayon dito sa ating segment called The Camper Shoutouts. Sa episode 217, SS98, sa mga kwento ni Kurt, Tony, and Ads. Sabi ni Randy, babasahin ko pa ba ito? Okay, Randy na naman to. Sabi ni Randy, grabe, nag-iigib. Tapos yung Shadow nagsusuot ng t-shirt. Nagka-technical glitch pala. Oo nga, no, parang na-late. Na-late yung Shadow. Mark Anthony Imatong, sabi niya, thanks Camp Master for reading my story. Tony here. Natawa ako dun sa inalay ko si Mother. Oo. Tony, bakit mo naman inalay si Mom? Grabe naman yun. Sana okay lang kayo dyan. Pero thank you sa pakikinig at sa pagbisita mo din dito sa Q&A section natin. Salamat sa iyo. Episode 218, SS99, sa mga stories ni Delfina at ni Ella. Updated tayo. Sabi ni JaneG_28. Grabe, Camp Master. Ang creepy ng bulong at yung effects ng katok plus sigaw. Nasakto naman na 12 a.m. ko napakinggan. Ang ganda. Thank you, Genji. Yan. Para naman, mabuhayan tayo ng dugo. Janu, sabi niya, Camp Master, wag mo nang lagyan ng sound effects. Natatakot na ako makinig. Dati kasi chill lang. Ayan. Janu, I'm glad natatakot ka kasi yun ang goal. Matakot ka. Hindi tayo pwedeng chill lang dito. Ano tayo dito? Tapos na yung nonchalant era natin. Young V. Ito na naman si Young V. Sabi niya, story of Ate Delfina. Same kami when I was a child. Na yung dalawang house namin, may ibang nakatira bukod sa amin. At nakikita ko sila. Soon, I will share my story. Scary. Yan. Young V, maraming salamat sa iyo sa lagi mong pagbisita dito sa Q&A section. Sige, send ka lang ng story mo para mabasa natin. Pero i-type mo ng maayos wag mong i-shortcut yung mga yung pagta-type kasi ganun ginagawa mo sa comment section. Hirapan ako magbasa. Ayan, next naman natin si Norby-28. Si Norby pala to. Yung kwento ni Tito Rolly ay naikwento na rin sa Creepsilog Camp Master. At hindi ko po siya makakalimutan dahil ang scary nung nangyari. Talaga ba? Ganun naman yata talaga, nag-iikutan lang yung mga kwento namin sa Creepsilog, sa Wag Kang Lilingon, sa Paranormal Podcast. Parang paikot-ikot lang yan. So, kung sino lang siguro yung mauna, I suggest ganun din gawin nyo kapag may mga kwento kayo. Send nyo dun sa lahat ng mga podcast. Tapos, sino mauna sa aming magbasa? Yun na lang. Tapos, kung mabasa namin sabay-sabay, okay yun. And that's it for Camper Shoutouts. Kung gusto mo ring marinig yung name at mga sinasabi mo sa buhay-buhay, ay mag-iwan lang ng yung thoughts sa ating social media post. At syempre sa Spotify Q&A section ng episode na ito. Paano mo makikita yon? Punta ka lang sa Spotify app, search the Philippine Camper Stories at sa latest episode ay may Q&A na nagtatanong na anong tingin mo sa episode na ito. Babasahin ko mapipiling sagot sa mga susunod na episodes, and just remember to be kind whenever you share your thoughts. Dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. See you sa next shoutout. And dito na po nagtatapos ang ating kwento for our campers na feeling mo ay good job
ang podcast sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ang pagkainip mo. Medyo feeling generous ka today, you can send love and appreciation by giving monetary tips sa ating PayPal account. You can search earlm.work@gmail.com. Siyempre, yung link na yon ay makikita mo naman sa ating episode show notes. Kung gusto mo naman ng mga video content at iba pang additional content, magpunta ka sa Patreon page and subscribe there for as little as $1 to $5. Pwede ka magpunta sa patreon.com/CampfireStoriesPH at mag-subscribe ka na. You'll get to have access sa ating full video podcast agad-agad. Kung gusto mo namang makapanood ng libre, ay magpunta ka sa YouTube at hanapin ang Philippine Campfire Stories channel. Nandun yung mga short previews ng mga videos na nasa Patreon. Yun. You can also subscribe there kasi libre naman. And if you really want to help, you can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running for free. Yun. Anyway, panghuli, kung may kwento ka pa na gusto mong i-share sa atin, isend mo na yan sa campfirestoriesph@gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa iyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.